Would it be accurate para masabi ko na itong tatlo tauhan po ninyo? Bakit hindi po nyo alam kung sino po ang inyong rabid supporter at saka hindi? Kayo po ang Kasi mayor. po, ayoko pong mapahamak sila, syempre. Ano bang meron sa San Fernando? Kasi po, taga Rizal ako eh. Kaya nga po. Ako naman, taga Laguna. Anong pagkakaiba ng election Kaya sa sa election? totoo lang po, Your Honor, gustong-gusto ko po yung nangyayari ngayon. Ano po ang pagkaiba ngayon dun sa election ng San Fernando ngayon? Ang ibig niyong sabihin, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi nyo kalaban ngayon. Sinasabi nyo sa akin indirectly, iba ang kalaban nyo, ibang klase yung kalaban nyo ngayon. Chairman Akop, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May I ask the barangay captains concerned, is this the first time na mangyari sa inyo ito? Sa akin po, ngayon lang po, kahapon lang po. Opo, sa akin po, ngayon din po. Ngayon lang. Opo, Mr. The Chair. other... Captain po, Santos. Sa akin po, marami na. Sa- Mga MPA, mga iba-iba. Minsan, ribbon na itim na yung sa akin. 35 years na akong kapitan eh. Kaya ako siguro sugi nila. Ibig nyo sabihin, suki po kayo, ibig sabihin, pinagbibigyan nyo po sila? Itong uli, dati hindi ko binibigyan eh. May nahuli kami. Ninintrap namin nung una eh. Pero yung ngayon, sabi ni PD tsaka ni Epi, paano natin mahuli yan? Mag-uli ka ng GCash kanya. Nakuha namin yung GCash kaya nauli. Kung hindi mo susugalan, hindi mo mahuli. Kung mag-ano ka na lang. And umingi po sa GCash eh. Kung harapan, pwede rin ako eh. I ask this question simply because nagtataka lang ako, malapit ang election, saka nangyayari ito. Yun po yung akin. Kasi, there are, as they say, there are many ways of skinning a cat which is supposed to have 9 lives. So, maski nahanap po yung kung sino po yung gumagawa nito, baka hindi po yun ang intention talaga eh. Ang intention talaga is takutin kayo eh. Yun po yung aking tingin dito dahil bakit nila ginagawa yun? Ang daling hanapin. Di ba? Baka yung message dito, yung mas malalim na message, takutin kayo talaga. Hindi yung makahingi sila. Dahil kung hihingi po sila ng amount, dapat nga mas sekreto yung kanilang kwan, yung gagawa sila ng paraan na hindi kaagad-agad matrace sila. That's the point I want to make. And doon po sa inyong pagkakilala doon sa tao, did you also conduct a background investigation kung sino yung taong yun? Mr. Chair, sir, ongoing po yung ating investigation, sir, kasi hindi na po natin sila nahuli, sir. Nag-regular filing lang po natin sila, sir. So, i-file niyo yung kaso, magkaroon ng preliminary investigation, tapos na-identify niyo ba yung tao? Yes po, sir. So, ipafile doon sa korte, warrant of arrest will be issued. Yes po, sir. Ganun po yun. Yes, sir. So, my personal suggestion is para dun sa kapitan, do not take it lightly. Dahil baka na-identify lang yung tao, medyo kampante na kayo. Tandaan po natin na yung security po nyo primordial. Kasi kung may threat yan, hindi pa naman nyo alam kung talaga totoo na gusto lang magkapera. Baka merong may ibang dahilan. Thank you, Mr. Chair. All right. Thank you so much. So, Chairman, po. okay, Chairman Paduano. Attorney, sorry. Kap, yung sa dulo, Kap, sabi mo kahapon lang, yung case mo, Opo.
naka-coordinate ka na with the PNP? Hindi pa po. So hindi ka rin of course hindi ka nakapag-blatter pa. Opo, hindi Oh, so after this you have to coordinate with the PNP. Opo, no? opo. Para yung security mo at the same time mga steps that should be taken in consideration to that message Opo, sa iyo. kasi po, last week nagpunta yung isang pulis, yung kabady kong pulis sa Compacto. Tinatanong po niya ako kung wala pang nare-receive na call or napapadala ng sulat. Sabi ko, wala pa naman po, sabi ko. Sabi niya, pag meron, report ka lang. Hindi pala ako nakapag-report po kahapon dahil Sunday. Opo. Thank you, Kap. Kap, yung sa case mo, Kap, Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Barangay Captain Glenn Chongco po ng Barangay Dapdap, Mabalacat City, Pampanga. Ang sa akin naman po, nag-umpisa po yan nung nanalo po ako sa pagka-first term kong kapitan na 2022. Nagkaroon po ako ng basher sa Facebook na fake account po. Fake account. So, araw-araw po, binabash po niya ako sa Facebook. So, ang ginagawa po ng mga tao ko is nire-report namin sa Facebook tapos nawawala po siya, na tinatanggal siya ng Facebook, no? Na mismong ano. Hanggang siguro sa nakalabing-4 na po siya ng account, 15 account na nagpapalit-palit ng account, na fake account. Doon po siguro sa tansya ko po yung mga pang-15 account niya, nag-message po siya sa misis ko sa Messenger. Ang nakalagay po sa Messenger is ano po, Kapampangan po siya. Good evening po, Mrs. Chongco. Tagalogin ko na po yung message. Pasukatan mo na ng Barong Tagalog si Cap Glenn. Babarilin na namin yan siya, sabi niya. Ang bagay na po, kung ako lang po, hindi ko po gaanong pinapansin dahil dami account, baka nananakot lang po talaga. Siyempre po yung pong pamilya ko, lalo na po, misis ko po yung nakatanggap ng message. Kaya ganun ko pong sinangguni sa mayor namin, kay Mayor Chris Garbo. Sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon kasi marami pong dami accounts ang nagawa na niya na pasara namin sa nire-report po namin eh. Pero sa tingin ko po, iisang tao lang po ito. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon kung sakali pong matukoy natin yung gumagawa ng dami account na yan na sir, thank you very much po. So, Kap, yung sa'yo, threat lang, walang extortion o walang hiningi na pera o whatever. Wala po, threat lang po. So this is the first time? First time. First time nangyari sa'yo? Hindi po. Ilang taon ka na ba naging kapitan? Ngayon pa lang po. First term ko po. Pero dating kagawad ka rin? Opo, Barangay? dating kagawad po. So in public service, mga ilang taon ka na? Nasa pang 8 years ko na po. Bago po kasi ako nagkapitan, ako po yung chief of staff po ni Mayor Garbo. Okay. Executive assistant. So first time itong threat sa'yo? Opo. Pero yung bash na sinasabi mo sa Facebook, mga ilang taon na? Matagal na po dahil... Dahil kay Mayor? Opo. Okay. Opo. Pero yung threat sa'yo diretso sa wife mo, this is the first time? Opo. So ito, Chairman, itong case talaga ni Kapitan is hindi na to extortion lang. May threat talaga sa kanya. And nakapag-coordinate ka na sa PNP? Hindi, kasi po na-receive po ng misis ko yan holiday season po, December 19 last year. So hindi pa ho namin dahil medyo naging busy po nung holiday season. Kaya sasamantalahin ko na po yung pagkakataon para po matulungan po ako para ma-identify po yung tao dahil marami na po yung mga dami accounts na ginawa niya. Sandali, Sa tingin ko, isang tao lang po kasi. Dali, ikaw ba ang dating chief of staff ni Mayor Garbo? Opo. So, baka naman si Mayor Garbo ang target, hindi ikaw. Di baling ako na lang po muna. Ano ba yan? May politika ba dyan? Sino bang kalaban ni Mayor Garbo? Ang napapansin ko po kasi, Mr. Chair, parang basher ko po siya ng personal basher ko na ang duda ko po, makakabarangay ko man eh. Kasi parang hindi po tanggap yung pagkakapanalo ko doon sa natalo kong ano. Parang ganun po. Okay. Kasi po ang pinupunan niya yung mga nagagawa ko po sa barangay namin eh. Pero, Ganun po. okay, kanina, ilan ba yung mayor ng Mabalacat na nakatanggap ng threats?
Oo, si kapitan ng si Santos, si si Laverne Gopez. Sino pa ba? Ayun, yung kanina kahapon lang. 'Di ba? Mabalakat ka rin? San Fernando ka naman. Okay, so ilan na mga kapitan sa San Fernando naman ang nakakatanggap ng mga death threats? 3. Okay, siguro habang palapit ang eleksyon, dadami yan. So we have to do something about this, no? PNP, kasi medyo worrisome yan. Pag nagka-apikunan yan, baka diretso sa patayan. So, hindi natin to pwedeng baliwalain. So, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Joseph Jojo Lara of the 3rd District of Cagayan, sir. Welcome. Patapos na po kami. Chairman Akop. Mr. Chairman, ako, ang isip ko kasi, nangyayari mga ito dahil malapit ng eleksyon eh. Natingin ko. Kung hindi magkakaroon ng eleksyon sa May, wala siguro sa tingin ko itong mga ito eh. Doon po sa mga kapitan ng Mabalacat, 5 po kayo na kuha ng threat? Mayor Garbo. Mr. Chair, Your Honor, thank you very much po for recognizing me. There are 5 po. One is our League of Barangay President. Nandito po siya. And then one is my brother, who is a barangay captain of one Barangay Kakutod, which is just undergone a naoperahan po siya sa blood clot sa ulo niya, naka-confine pa po siya sa Medical City. And one is Barangay Captain Davidson of Barangay San Joaquin, which is right now nakasumpong po yung niya, hindi makalakad because namamaga po yung paa niya because of uric acid disease niya po. Nandito lang po si Barangay Captain, 3 po sila, ABC President Glenn Chongco and Jomer Jomer Ong of Barangay Santo Rosario po, Your Honor. Mayor, how many barangays are there in Mabalacat? We have 27 barangay, Your Honor, Mr. Chair. Yun po yung number of barangays. 27 barangay po. With your indulgence, Mayor, pasensya na po kayo. Kailangan lang sigurong tanungin ko ito. Opo. Ito po bang 5 ito ay rabid na sa inyo? Opo, they are a loyal, ever since po they are loyal leader of my, even, during my time as a provincial board member po. So, ito po yung 5 na nakikita po ng taga Mabalacat na saradong sa inyo. Actually po right now, I can say that out of the 27 barangay, I have 25 barangay captains who is with me. 25. Opo. Okay. Pero matagal naman po kayong politiko sa tingin ko kaysa sa akin eh. I've been in politics for 33 years, Kaya Your nga Honor. po. Kaya, alam nyo naman po siguro na kung kayo po ang nakaupo o current na mayor, ang babasagin po ay yung mga kapitan, di po ba? Tama po. Kasi yun ang organizational structure nyo. Yes, Your Honor, I know. Yes. So, the back of my head, Mayor, may kasama pa rin politika ito. In my, sa akin po, this is the first time that I've been experiencing ito pong pong situation na ganito. May kalaban po ba kayo? I have my, kalaban ko po is my vice mayor po. May I know the name of your vice mayor? Si Attorney Gerald Aquino po. Siya po Attorney Gerald Aquino po. Siya ang makakalaban po Opo. ninyo. Matagal na rin siyang politiko. He entered politics in 2013 po as a councilor and then 2-term councilor and then
kinuha ko po siya dahil nakiusap po siya sa akin to be with me as a partner in 2019 election at in 2022 election. Okay. Maraming salamat po, Apo. Mayor. The Mayor of San Fernando, ilan pong kapitan ninyo ang nakatanggap na po ng ganito pong threats? Yung reported po, parang tatlo po. Ilan po ang barangay ng San Fernando? 35 po. 35. Would it be accurate para masabi ko na itong tatlo tauhan po ninyo? Yung parang ang hirap po sagutin, ano? Bakit hindi po nyo alam kung sino po ang inyong rabid supporter at saka hindi? Kayo po ang Kasi mayor. po, ayoko pong mapahamak sila, syempre. Nakita nyo naman po, kahit yung sa kapulisan po natin, hesitant silang magsalita. What more po, yung mga kapitan natin, di ba? Tsaka yung napapadala ng threat. Hindi naman po yung kapitan tinatanong ko Kayo po mayor ang tinatanong ko Oo, kasi po, Siyempre, alam pwede po ninyo kung sino sa 35 barangay captains ang talagang sa inyo. Di po ba? Hindi po, kasi po, yung po kasing ibang kapitan, syempre, pag kinakausap nila ako, sabi nila, sa akin sila, takot lang sila. So, paano ko po i-disclose ng easily in public na sa akin sila? Kasi, syempre, baka i-threaten na naman po sila. Kasi, sa totoo lang po, yung mga barangay captain ko, pinoproteksyonan ko rin po sila. Kaya nga sinasabi ko na lang sa kanila na tahimik na lang sila, wag na lang silang kumibo, para hindi na lang po sila mapahamak. Kasi po, iba yung eleksyon namin ngayon sa San Fernando. Alam po ng lahat yan. It's a public knowledge po na hindi na po kailangan talagang tanungin. Alam naman po talaga ng lahat. Bakit kung ano po? po yung sitwasyon namin sa San Fernando. Ano bang meron sa San Fernando? Kasi po, taga Rizal ako Kaya nga po. Ako naman, taga Laguna. Anong pagkakaiba ng election Kaya sa sa election totoo namin? lang po, Your Honor, gustong-gusto ko po yung nangyayari ngayon na pinag-uusapan po yung killing sa Pampanga, maaring manahimik mo po for a while kasi ini-investigate nyo po. So, malaking bagay po sa amin ito na matatahimik po ng konti. Kasi sa totoo lang po, marami pa pong hindi nare-report. Kasi nga, takot. Yan ang hirap Pero nakita naman po natin ngayon, kahit yung mga kapulisan nga po natin, hindi sila makapagsalita publicly. What more po kami? Kasi parang kagaya po nung nagsalita kanina, yung mga biktima na parang walang nangyayari. Kaya takot na silang magsalita. Kasi pag nagsalita sila, tapos wala namang mangyayari, hindi man masosolve yung kaso, so parang nagiging precedent po talaga. Nakikita naman po natin ngayon ang nangyayari, Your Honor. Sana po, wag niyong mamasamain kung nagiging totoo lang po ako. Hindi ko po minamasama, Mayor. I can guarantee you that. Dalawa lang po yung may isa pa akong katanungan na hindi nyo nasagot dahil galing din po sa inyong sariling bibig. Ano po ang pagkaiba ngayon doon sa eleksyon ng San Fernando ngayon? Malaking pagkakaiba po ngayon. Ano po ang dahilan? Politics. Politics po. Politics din po noon ng mga nakaraan. Opo, kasi noon po kasi, syempre, lumaban ako ng 2019. Hindi takot yung mga tao na sabihin kung sinong mayor nila. Kasi alam nila, hindi ako marunong manakit, hindi kami bayolente. Ganon din yung opponent ko.
noong 2019. Ngayon, napakatahimik po. Pag naka-Vilma sila, ay talagang hindi magsasalita yan. Kahit magpa-survey po kayo ngayon sa San Fernando, napakalaki ng undecided na percentage dahil takot ang mga tao. So, ang ibig niyong sabihin, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi nyo kalaban ngayon. Sinasabi nyo sa akin indirectly, iba ang kalaban nyo, ibang klase yung kalaban nyo ngayon. Opo. Anong klase po ba yung kalaban nyo ngayon? Di ba tao? Powerful po sila. Meron pa bang mas powerful kaysa gobyerno? Siguro po ang public na ang sasagot dyan. Not me. Public. Public. Kasama po kami sa naman public. po yung Nagtatanong sa po amin ako ngayon, Mayora. Hindi ko rin po masagot yon. Matanong ko nga po kayo, sino po ang kalaban nyo ngayon? Yung pong kapatid ng governor, anak po ng vice governor. Mabigat nga laban po ninyo. Kasi dalawang kaban yung kalaban nyo eh. Kaya Di po nga ba? po. Kaya nga po. Naintindihan ko na po. Kasi, para bang sinasabi nyo rin kanina kay Chairman Fernandez, medyo natahimik ngayon dahil nagko-conduct ng investigation. Ang ibig sabihin, parang sinasabihan nyo yung chairman namin, idire-diretso yung pag-imbestiga. Di po ba? Opo, kasi napakalaking bagay po talaga nito. Na for a while, I guess, maybe, tatahimik dahil alam po na nag-iingay kayo dito. So, syempre, matatakot naman po kahit papano kung sino man po ang nasa likod ng killing. Hindi naman po tayo nag-iingay dito. We're just ferreting out of the truth. Kasi baka kasi yung misconstrued, no? Na yung mga killings na iniimbestigahan po natin dito, kailangan po talaga natin makita yung kung bakit po, no? And at the same time, mga threats na nangyayari. But, nevertheless, kung nakakatulong po para matahimik po ang eleksyon sa Sobrang Fernando, nakakatulong po, Your Honor. nagpapasalamat ako sa mga members for being a part of a somehow a peaceful resolution in San Fernando City. Sige, go ahead, Chairman ako. No more questions, Mr. Chair.